So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, gagawa natin ng first impressions review ngayong 2026. Ang isa sa 5G smartphone ng OnePlus, which is a OnePlus Nord CE4 Lite 5G. So tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, another first impression review na naman tayo. And this time, ito grabe, ang laki nung binagsak ng presyo nito. Nakita ko lang to sa online platform, sa Orange app, na sobrang mura lang nito mga idol. Kasi lumabas na pala to nung year 2024. So magto 2 years na siya. And ang SRP niya pala before is 17 or 18,000 pesos for the 8GB 256, and this is a 5G device. And ngayong 2026 mga idol, nakita ko lang to sa official store ni OnePlus. Itong OnePlus Nord CE4 Lite 5G ay pwede nyo na lang makuha ng 8 to 9,000 pesos. 5G mobile device sa mga idol. And syempre nagsimula siya sa Android 14 since it's a 2024 model, kaya nasa Android 14 siya. Pero I don't know kasi wala pa akong nare-review na OnePlus smartphone. Kaya bibili ako nito. Ginawan ko to ng first impression review kasi syempre marami sa ating mga consumers ang naghahanap ng murang 5G. Ito, may in-offer ang OnePlus ngayon na parang ginagawa nila yung style ng Samsung na binabagsak nila yung mga older device sila ng presyo. Sobrang layo sa SRP para mas maging affordable at bumabagay naman yung specs nitong smartphone na to sa kanyang presyo ngayong 2026. And yun, siguro nag-price up si OnePlus kasi meron din sila siguro mga OS update. I don't know kasi wala pa ako nare-review na OnePlus smartphone. Wala akong idea sa kanilang software update na record, okay? So magse-search naman ako niyan, and pag bumili na ako nito mga idol, dito ko lang nakuha ng mura dito sa ating View Products. Mura, bagsak presyo lang itong OnePlus Nord CE4 Lite 5G. So pwede siya makuha ng around, ang kanyang presyo sa online is sa 9,000 pesos. Pag in-apply nyo pa yung ating special voucher, pwede siya makuha ng 8,000 pesos. And this is the 8GB 256. Napakasulit for a 5G device at kayang-kayang tumapat ngayon sa mga smartphones like the Poco M8 5G, the Xiaomi Redmi Note 15 5G, the Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, the Poco M7 Pro 5G. Ang dami mga idol. So, syempre, for this video, ginawan ko to ng first impressions kasi baka may hindi pa rin nakakaalam na sila itong OnePlus Nord. Kaya, eto, dito pag clinic niyo yan dito sa ating View Products, pag clinic niyo yung link kasi dito, may magge-generate po na special voucher para sa inyo. So bukod doon sa kanyang sale price, another discount na naman po ang inyo makukuha. Ganun kalupit ang YouTube Shopping. So dito na kayo bumili sa YouTube Shopping kasi ang lalaki po ng discount, ang gaganda ng deals na makukuha nyo mga idol. And I think for sa mall, ang nagbebenta ng OnePlus is Digital Walker. Ang alam ko, yes, Digital Walker. I don't know sa Game Extreme. Pero wala akong nakikita ang mismong physical store ng OnePlus sa mall. Kaya mga resellers ang nagbibigay talaga niyan. So dito official store po. Don't worry, yung link na yan ay official store po yan ni OnePlus. Okay? So again, this is not a full review. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone. Pwede tayo magbigay ng saloobin sa mga specifications ng smartphones kasi very familiar naman tayo sa mga specifications na yan. Na-try na natin ang mga specs na yan sa mga ibang brands. So usapang specifications tayo dito sa OnePlus. Yung screen niya is 6.67 inches, Full HD Plus 1080p resolution with AMOLED display. For the needs of brightness, 2100 nits of brightness, napakataas. And of course, naka 120Hz screen refresh rate siya. Again, ito sinabi ko to sa OS, Android 15 siya with Oxygen OS 4. So, wala pa ako ganun ka-idea when it comes sa Oxygen OS. Kaya, ayun, nakaka-excite na finally makakapag-review na ako ng OnePlus. So, stay tuned lang mga idol. Sa chipset is very interesting kasi Qualcomm Snapdragon 695 5G with 6 nanometer. Octa-core CPU with a clock speed of 2.2 GHz and sa GPU naka Adreno 619 po ito. It has a dual rear camera, 50 megapixel main camera siya, pero ito malupitan. Yung sensor niya kasi is Sony sensor, kaya expect nyo when it comes sa camera outcome neto, especially for Sony sensor, makakapagbigay ito ng mga outstanding photo quality.
2 megapixel depth sensor, which is medyo very typical na yan for a smartphone ngayon. Front-facing camera is 16 megapixel naman. Meron siyang dual series speakers. At maganda doon, meron siyang volume booster up to 300% volume. Meron siyang in-display fingerprint scanner. Batteries, malaki rin naman, 5500 mAh non-removable battery, 80 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price specs and of course availability ng OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Next is bigay ko sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. So uulitin ko, umorder na po ako neto, abangan lang natin yan. At syempre, i-vlog ko rin yung process ng pagbili natin nasa online. Kaya kung gusto nyo makuha ng sobrang mura lang tong OnePlus Nord CE4 Lite 5G, dito lang yan sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang yan. May naghihintay pa po sa inyong additional discount voucher. Marami nang nakakuha ng discount voucher natin. At pag nakuha nyo naman, comment down below kung naging naman yan, naging malaking tulong sa mga consumers natin. Malaki rin talaga ang 1,000 to 1,500 pesos na discount. Syempre, pwede nyo pambili ng ng mga ibang bagay, di ba? And syempre, kumbaga when it comes sa hard-earned money, kailangan talaga nating ma-flex na sulit yung natin, yung binili nating smartphone, di ba? So, first of all, when it comes sa kanyang presyo or affordability. Again, ang SRP nito is, I think, tingnan ko ulit, is almost 18,000 pesos for the 8K256. Magandang balita, pwede nyo na makuha to ng 8,000 pesos. So, 50% off siya. So, almost 50% pa nga kasi 8,000 pwede siya makuha at possible price. I know it's been 2 years na siya, pero kung intact naman ang kanyang software update, possible naman na maging sulit talaga to longevity-wise. Kaya again, sa ating full review or sa ating unboxing, itotoro search ko yung software update ng OnePlus Nord CE4 Lite. Kung nakabili na kayo nito ng 2024 or 2025, comment down below kung naka-update na ba siya sa Android 16 or Android 15 kasi it's a big help sa mga consumers natin dito sa ating video kung na-update siya. Again, wala akong idea kasi hindi pa po ako nakakapag-review ng OnePlus at wala pa akong alam sa track record ng longevity ng software update nito. Pero OnePlus is very well-known brand yan sa ibang bansa, of course, especially sa US. At nakakapag-provide na rin sila ng mga murang smartphone na sobrang nakaka-excite mga idol. Finally, makakapag-unbox na rin tayo or ma-review na rin natin ang OnePlus. Kasi hindi ako bumibili niyan kasi medyo mahal eh. Mas piniprefer ko pa yung mga ibang smartphone na kilala sa atin at mas sulit kumbaga. Pero ngayon 2026, mas nagiging sulit na tong OnePlus na sobrang gusto ko na siyang i-recommend sa mga consumers natin. So, affordability, check na check dito sa OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Next is the display. Sa display is all goods, very premium naman for its price ngayon. AMOLED display, 6.67 is very reasonable. Needs of brightness na mataas, 2200. So again, for the display quality, may enjoy nyo naman dito sa smartphone na to. Next is yung chipset. Chipset for me, for a price na 8,000 pesos, okay pa yan. Qualcomm Snapdragon 695 5G. Pero again, usually ngayon nakikita natin is the Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor na which is much better yan, I think. Which is much better yan on my own opinion kasi iba yung yung GPU niya, Adreno 700 series yon. Ito kasi 600 series. Pero for its price, okay yan compare sa mga ibang 5G pa rin. Kaya-kaya niya rin makipagtapatan sa MediaTek Dimensity 6300, MediaTek Dimensity 7020, mga MediaTek, and of course Unisoc na processor. So 695, hindi po mabagal na processor yan at it can handle games po, AAA games, Mobile Legends, mobile games, kayang-kaya dito. Kaya no worries when it comes sa processor nito, hindi po mabagal na processor itong smartphone na to. Next, yung camera. Camera pambato ng OnePlus kasi again 50 megapixel main siya pero yung camera niya, yung lente niya o yung sensor niya is Sony. It has a Sony sensor LYT-100 na merong mababang aperture na 1.8 or f1.8 kaya super excited din ako i-camera test nito sa ating full review kaya stay tuned lang mga idol. So camera wise, syempre napakaganda. Sony sensor siya kaya expect nyo makakapagbigay ito ng outstanding photo quality sa kanyang presyo. Maganda rin ang speakers, dual series speakers, sulit for its price, lalo-lalo na hindi lang siya dual, meron pa siyang volume booster up to 300% of volume. Ang kanyang battery and fast charging rate for its price ngayon, syempre very very reasonable, ang 5,500. Paano pa kaya noong 2024 nung lumabas to?
na a huge advantage ng 5500 mAh. So ngayon, 2026, kumbaga naging future-proof na siya. 5500 is very reasonable pa. Pero ito yung malupit dito. 80 watt fast charging rate. Grabe naman nito. So yung 5500 na yan, maning-mani lang yan or in less than 1 hour lang mo full charge na itong smartphone na to. So very convenient at very useful sa mga consumers natin na for example naglalaro kayo, nabitin kayo, na low bat, pahinga lang, syempre kain kayo, pahinga lang kayo ng saglit, full charge na agad itong smartphone na to. Syempre, napagandang terno yung merong malaking battery or yung merong magandang battery performance at yung merong mabilis na fast charging rate. So again mga ka-J Vlog, yan ating first impression so far dito sa OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Napakamurang 5G smartphone ngayon 2026. Kaya definitely maganda ko siyang recommend. For its price ngayon, 8G256 tsaka yung specifications niya, bagay na bagay sa kanyang price na 8 to 9,000 pesos for a 5G device. Huwag na kayo magdalawang isip, hanggang may stock, hanggang sale. Dito yan sa ating view products, i-click nyo na yan. At murang-mura nyo lang mabibili itong OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Abangan nyo na lang din yung full review, game test, and unboxing natin dito sa smartphone na to.